Hello, hello, Aquarius Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong yearly reading for 2026. Nako, ano po naghihintay para sa inyo sa taon na yan? Let's see, let's see. Let's begin na po. Inhale and exhale, Spirit Guide, Holy Spirit. Ibigay natin kay Aquarius ang mga mensaheng dapat nilang malaman today. At the center, meron po kayong the Six of Cups. Beautiful. In the area of what you need to focus, meron po kayong the Queen of Swords. In the area of what you need, you have the Seven of Wands. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Nine of Swords. Lovely. In the area of your near future, meron po kayong the Six of Pentacles. Wow, 6 is here. Talaga namang may magandang balitang maghihintay para sa inyo. You are now actually entering a new life cycle. So mamaya pag-usapan natin yan. In the area of your challenge for the year, the King of Swords. In the area of your fortune, meron po kayong the Ten of Pentacles. Wow! I-claim mo to. Uulan ng biyaya, uulan ng prosperity para sa buhay mo this 2026. Congrats, Aquarius. In the area of your divine messages, meron po kayong the Five of Pentacles. At ang outcome nyo po for the year, eto po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. So, bago po yan, mga Aquarius, thank you po muna sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Nako, isa yan sa mga malalaking paraan para po supportahan nyo ko sa tuwing meron tayong libreng reading for Aquarius dito sa ating channel. Thank you rin po sa mga likes and comments. Malaking bagay din po yan. Okay po. So, at the background of your reading, the Nine of Cups. Alam mo na, Aquarius, kung lagi po kayo nanonood sa akin, alam mo na kapag lumabas to, kailangan mo nang mag-wish. So ngayon, pumikit ka, make a wish, it will happen for you. Okay? So ngayong taong 2026, ito po yung taon kung kailan magaganap or matutupad yung mga dasal mo or mga wini-wish mo. You are actually aligned to a better life, to a better level ng buhay mo. Panahon to para kunin natin, abutin yung mga magpapaligaya sa atin, yung mga satisfaction natin, yung mga bagay na talagang alam nating bubuo sa atin. So, 2026 will be your wish come true year. Okay? So, napakaganda nito. So, i-clarify natin siya by giving you a card of the year. You have joy. Wow, joy is the dance of the soul. Enjoy every moment. So ngayong taong ito, wala kang ibang gagawin kundi panatilihing masaya ang aura mo, ang iyong buhay, ang iyong trabaho o career o buhay pamilya. Okay? In order for you to attract, kasi pag masaya ka, magnet to for more prosperity. If you appreciate what you have, na nagudulot sa'yo ng kaligayahan, yan ay magnet talaga for money energy. Okay? So, congrats po para sa inyo. At the center, meron po kayong the Six of Cups. Six of Cups all about forgetting or moving on from the past. Okay? Kung ano man po ang dinanas mo sa buhay mo nitong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, especially this whole year 2026, asahan mo by next year, may pag-andar, may paglago. Kumbaga, may grand plot twist pa na naghihintay para sa'yo. So kung talagang sawing palad ka nitong 2025, asahan mo na magabago yan. Paangat, kumbaga. You have 6 here. Sabi na yung spirit guides, time na to for reflection. No? Tumanaw ka sa nakaraan at tignan mo, ano yung mga bagay na ginawa ko na hindi gumana para sa akin? Ano yung mga bagay na tinuloy ko pero nasayang at wala akong napala? At ano yung mga bagay na ginawa mo naman pero umepekto at naging mabuting factor sa buhay mo this whole year? So yun lamang ang dadalhin mo sa 2026. Yung mga marirealize mo na pangit, mali pala, hindi pala pwede sa akin, itapon mo na yan sa 2025. Kailangan nating iliko ang buhay natin sa mas magandang paraan, no? Nakita ko dito the universe has a gift para sa'yo. No? Para ka niregaluhan ng universe. Parang, oh, time mo na. O ikaw naman this time. Ikaw naman ang magkakaroon ng maayos na pagkakataon. So, sabi dito,
kailangan talaga nating kalimutan yung mga bagay na hanggang ngayon dala-dala pa rin natin. Halimbawa, mga pain, mga kinikim-kim, mga galit or silakbo na nag-ugat noon. So, kailangan talaga i-end mo na yan this time. Huwag mo nang dalhin pa yung bagahe sa 2026. Okay? Clarify natin siya. So Aquarius, since ito ay yearly reading, ilapag mo na sa baba yung iyong mga manifestation. It will come true para sa'yo. Halimbawa, I manifest, makabili na ako ng bahay this 2026. I manifest, makatapos na yung anak ko ng college this year. No? I-comment mo yan, it will come true for you. Six of Cups. The Nine of Pentacles. Nine is here. May 9 ka pa dito. So, sabi na yung spirit guides, release, release, release. Pakawalan mo na yung mga bagay na negative sa buhay mo. Kung parte man yan ng nakaraan, naku, lalo't higit, dapat kalimutan na yan at itapon na. Hindi daw nakakabuti para sa'yo. Lalo't higit kapag araw-araw mo naaalala, araw-araw na gumugulo sa isip at puso mo, you need to let that go in order for you to have a new life, new beginning. Okay? So, Nine of Pentacles clarifying the Six of Cups. Sinasabi dito na panahon na para iangat mo ang sarili mo. This year nakita ko very, very independent ka. Building your own life, building your own money, building your own empire, no? Nakita ko dito na panahon na para ipundar mo yung mga bagay na alam mong kapaki-pakinabang para sa'yo. Example, yung iba sa inyo, balak ng magnegosyo, magtayo ng sariling pagkakakitaan para hindi ka naaasa sa magulang o sa asawa o sa anak, no? Balak mo magkaroon ng perang iyo. So, financial independence and financial freedom ito. So, sabi na yung spirit guides, bigyan mo ng pagkakataon ang sarili mo na mag-move on at magkaroon ng kalayaan pagdating sa iyong finances. At kung ano man yung mga pinagdaanan mo na malupit in the past, let go mo na yun. Isipin mo na lang, lesson lang yun. And then, buuin mo ulit ang buhay mo. Kung saan doon masagana, malaya, independent ka, and you're having things on your own para sa sarili mo. Okay? So, enjoy your life. Happy life, happy days, no? It's like heaven in earth yan. Parang ganyan. Heaven on earth pala. Heaven on earth ang turing mo sa buhay mo this time. So congrats po. In the area of what you need to focus, you have the Queen of Swords. You need to focus on the vision. Kailangan daw nakafocus ka doon sa gusto mong maabot sa buhay mo. Okay? Hindi pwedeng hindi ka sigurado, hindi pwedeng hindi mo alam, hindi pwedeng wala kang hinuha man lang. Kailangan talaga meron ka ng tinutumbok, meron kang balak gawin this 2026. Kaya ngayon, mag-journal ka, Aquarius, sa iyong notebook. Isulat mo kung ano yung mga bagay na gusto mong maganap this 2026 at bigyan mo ng konkreto at practical na aksyon kung paano yan magaganap. Ang importante, magkaroon ka talaga ng lakas na loob na ayawan na yung mga bagay na hindi na gumagana para sa'yo at ready ka ng bitawan. Nakita ko rito, you need to make a decision kung balak mong baguhin ang buhay mo o balak mong umunlad, no? Kumbaga nasa kamay mo ang pagkapasya kung mananatili ka pa ba sa pwesto mong yan or balak mo mag-explore for bigger things in the future. Okay? Clarify natin siya. The Queen of Swords is being clarified by. So, kamusta ka Aquarius today? Saan po kayo nanonood ng ating reading? Sa bus? Sa sasakyan? Sa bahay? Saan bansa po kayo? Comment down below po. Queen of Swords, the Ten of Wands. Yes. Sabi ng yung spirit guides, may mga mabigat kang desisyon na dapat ng pagtuunan ng pansin. Ano? Because narinig ko na mabigat na pasanin na siya or sabi ng yung spirit guides kung may major decision kang balak gawin sa 2026, siguraduhin mo daw na tinimbang mo muna siya at pinag-isipang mabuti ha. Kailangan malinaw talaga sa isip mo na ito yung gusto mo, ito yung handa mong pagtrabahuhan at ito yung handa kang magsakripisyo para doon. Kasi hindi pwedeng gagawa ka lang ng isang bagay tapos hindi ka naman sure or hindi ka preparado sa ay ganito pala pupuntahan ko, ay ganito pala kahirap, ay ganito pala kailangan. So kailangan ready ka at buo sa'yo yan. Okay? Because hard work talaga ay kailangan natin this whole year in order for us to have a good harvest. Kasi papalapit ka na sa
wishes mo. Papalapit ka na sa iyong mga dinasal. Kaya kailangan nating maging sigurado at maging palaban. Okay? In the area of what you need, you have the Seven of Wands. Si Seven of Wands, sinasabi na yung spirit guides, kung ano man ang magiging desisyon mo, papanindigan natin to this 2026. Halimbawa, ang desisyon mo ay iwanan na yung corporate job at gusto mo nang magtayo ng sarili mong negosyo. Kung yan ang desisyon mo, kailangan mong panindigan yan. Kung ang balak mo ay magtayo ng online store, pero sabi ng mga anak mo, kaya mo ba? Pero ikaw sabi mo, kaya ko, kaya ko. So you need to defend your position. You need to defend your post and tell other people na ito yung gusto ko, dito ako naniniwala, I will do this. Mga ganyan. Okay? So, sa kabila ng maraming taong maaaring kumwestiyon sa'yo o tumaas ang kilay sa'yo, kailangan tayo, we work in conviction. Ang iyo ay iyo. Pag alam mong gusto mo to, ipaglaban mo siya. Okay? The Seven of Wands being clarified by the Five of Pentacles. Yes, kahit mahirap minsan at parang walang tumutulong sa'yo o walang naniniwala sa'yo, ang importante lumalaban ka pa rin at pinaglalaban mo yung mga bagay na gusto mo. Hindi ka papa-intimidate sa hirap ng problema o sa obstacles or sa mga dapat gawin. Parang ang sinilihan ka parang the more na ginagawa mo at nakikita mo na kaya ko to, the more na nadadagdagan yung gasolina sa'yo na parang gusto mo pang ilaban to hanggang dulo. So, ganon ang kailangan mong gawin, Aquarius. You need to fight to change your life. Kung gusto mong gumanda ang buhay mo, ipaglaban mo, ikayod mo, igapang mo, no? Because nakita ko rito na sa huli, ikaw ang hahalakhak. Okay? Sa'yo ang huling halakhak dito. Nakita ko talaga yan. So, congrats po. Okay? Lalo't higit, halimbawa, this year, makaramdam ka na, bakit walang sumusuporta sa akin? Bakit ako lang yung may gusto nito? Dapat yan ang indikasyon sa'yo na, okay, ilalaban ko to, kaya ko to. Ako talagang naniniwala ka na gusto mo yan at itutulay ka niyan sa bagay na ito, sa mga pangarap mo, go push. And enjoy the process. Everything will be fine, okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Nine of Swords. Marami ka pa rin problema sa past and you can't seem to move on dahil sa mga bagay na yon. Whether love life man yan, o sa trabaho, o sa kaibigan, o sa pamilya, marami kang naging issue with regards to a certain thing na hindi mo ma-let go. Maybe because sinaktan ka, or pinahiya ka, or hindi sila humingi ng tawad, or walang closure, no? Sometimes you need to let things cool off. Hayaan mo lang lumamig yung sitwasyon. Balang araw, mapag-uusapan nyo rin yan. Pero sa ngayon, kapag may isang bagay na hindi mo kayang kontrolin, hindi mo kayang puwersahin or um, uh, mapanghawakan, kumbaga, hayaan mo na muna. Just let things go on its natural way. And ikaw, mag-move on ka sa mga bagay na magpapaunlad sa'yo. Financial stability, financial freedom, your happiness, no? Panahon to para ibigay mo naman sa sarili mo yung kaligayahan na gusto mo at yung kaligayahan na karapat-dapat for you. Halimbawa, magtayo ng sariling negosyo, bumili ng mga gamit na alam mong karapatan mo naman kasi pinaghirapan mo, no? It's all about you enjoying your life even better and forgetting this. Okay? Because yung mga alalahanin mo, dala yan ng overthinking, overanalyzing. Minsan, minimisinterpret mo yung ibang bagay kahit simple lang naman, wala namang dahilan pero parang pinoproblema mo, no? So bawasan mo yung stress, bawasan mo yung worry mo this year para mas ma-enjoy mo yung buhay mo, okay? Nine of Swords, the Knight of Pentacles. Yes. Kung meron ka daw matinong plano, hindi mo daw kailangan mangamba. Okay, example, balak mo mag-apply sa Japan and then nagawa mo na lahat ng training, ni Hongo class, pasado ka, ganyan. So, hindi mo kailangan mangamba kasi dinaanan mo naman yung tamang proseso at legit naman lahat ng ginagawa mo, kumbaga. So, lahat ng dokumento mo, planchado na, okay na, kompleto. So, anong dapat nating pangambahin? No, parang ganyan. So, if you're doing your part, kung ginagawa mo yung part mo na asikasuhin lahat-lahat, every small or big details ay talagang nabutingting mo, hindi mo kailangan mamroblema ng ganito.
Okay? Just do your best. Huwag mo masyadong i-overthink yung outcome. Kaya ka nasi-stress kasi pinapangunahan mo yung sitwasyon. So, just relax, plan for the future, plan wherever or whenever you're gonna go because nandoon talaga yung totoong pag-unlad mo. Wala sa past, wala sa overthinking mo. Okay? In your near future, meron po kayong the Six of Pentacles. Si Six of Pentacles sinasabi ng yung spirit guide sa Aquarius na panahon to para magbigay tayo. Okay? Panahon to para balansehin natin yung mga binibigay natin. Exerting effort, exerting our abilities para makuha talaga natin ang ating minimithi. No? Sabi dito, kailangan mo rin daw kilalanin kung saan mo binibigay yung iyong pera, effort, time, money, kapaki-pakinabang ba? Ikaw ba'y merong napapala sa mga binibigay mo? Kumbaga. So, kailangan mo daw tignan ngayon equal give and take. Narinig ko rin dito this year, parang, I don't know why, ang babalang narinig ko, huwag ka magpautang this year. Di ko alam. Pero yun ang narinig ko for you. Para makaiwas ka daw sa mga unnecessary away or unnecessary na issue, no? Sabihin mo na lang na sapat lang yung meron ka because narinig ko baka ikaproblema mo pa yung papautangin mo na yan and you don't want that burden, di ba? At marami ka nang ginagawa. So ngayon, nakita ko rin dito, take care of your finances so that pag dumating na yung blessing, alam mo kung paano siya aasikasuhin or gagamitin sa buhay mo. Hindi daw kailangan laging nagpapaluwal ka every time na kailangan. No? Sometimes you need to be smart enough to decipher kung karapat-dapat bang maglabas ako ng pera dito o hindi. Okay? The Six of Pentacles being clarified by the Strength card. Yes, ito yung pagkakataon talaga na you need to be strong enough, especially in evaluating. Tinitignan mo parang for the past 10 years, nagbibigay ka ng ganito, bibigay ka ng ganyan, buwan-buwan. Halos naging routine na, naging nasanay na, kumbaga. And then bigla mo na-realize, teka, parang hindi na sila tumatayo sa sarili nilang paa. Parang ako na lang lagi. Kaya talaga nakita ko dito, you need to give yourself the abundance, the happiness. Narinig ko talaga ikaw naman, sarili mo naman, kaligayahan mo naman, your joy, ang kailangan mo unahin this year. No? So, kung nasanay ka ng bigay, parang kailangan mo nang bisitahin ulit yung naging routine. Kasi parang hindi na nakakatulong sa iba. Parang naabuso ka na. So, you need to be brave enough to face the truth and take action on it para alam mo yung mabago mo yung sistema, mabago mo yung galawan mo at mabigay mo lang sa karapat-dapat yung mga kaya mong ibigay na meron ka ding mapapala pabalik. Okay? Huwag mo isipin na madamot ka. Huwag mo isipin na sinosolo mo lang ang lahat. May dahilan siguro naramdaman mo na rin yan, inabuso ka na at some point or nauwi sa wala yung kaya mo ibigay pero wala ka rin namang napala, no? So, maramdaman mo yan, may isip mo yan, and you need to take action on that para mabago mo pa. Okay? In your challenge, meron po kayong shadow alchemy and face inner demons. Yes, sabi dito, kailangan mo talagang harapin yung mga bagay na pilit mo iniiwasan kasi maraming masasaktan or delicate siyang issue. Kasi kailangan mo nang harapin yung mga bagay na kinakatakot mo para hindi na siya magpanumbalik-balik pa at masampal ka lagi. Alam mo yun? Halimbawa, maling handling ng pera o kaya maling may mga kabulukan ka or kamalian ka na ayaw mo i-admit at ayaw mong pag-usapan. Kailangan yan harapin para once and for all, hindi na siya bumalik pa sa buhay mo. Okay? In your challenge, meron po kayong the King of Swords. Sabi dito, ang magiging problema mo this 2026 ay diskarte. Diskarte pagdating sa mga tamang gagawin. Minsan may naiisip ka na, sabi mo, ay, ito gagawin ko, ay, ito pupuntahan ko. Pero baka maging problema ay hindi mo kayang panindigan. Dapat daw ikaw ay go-getter, disiplinado, may strategy, hindi bara-bara lang, hindi paiba-iba ng isip. Kailangan daw pinag-iisipan. Especially, goal mo to pangarap mo to So, kailangan talaga tayo ay mitikuloso, sigurista, hindi papalin lang sa ibang tao, no? At handa kang mag-isip mabuti.
Nakita ko rito, Aquarius, you need to be smart enough. Smart enough to know the truth. At kapag alam mo yung katotohanan at mga dapat gawin, meron kang lakas na loob na actionan yun. Wala kang, ay wag na. Kumbaga parang hindi ka aatras pag alam mong kailangan na. Parang ganyan. So, you need to be action oriented and also discerning. Dapat hindi ka papadala sa mga scam or maling sinasabi sa iyo ng ibang tao. Dapat marunong kang kumalkal at marunong kang tumingin kung niloloko ka ba o hindi para masalba mo ang sarili mo against this people na walang ibang ginawa kundi alam mo yun, gamitin ka or pakitaan ka ng mali. Especially kung mali ang group friends, mali ang workmates, no? So, panahon to para maging, um, ang tawag dito, maging patalas ang iyong isip at mata. Okay? Ang iyong challenge, i-clarify natin. You have the Two of Cups. Yes, sa mga ugnayan daw. Kailangan talaga ikaw yung tao na marunong kang tumingin kung katiwa-tiwala ba ito, at totoo ba sinasabi niya, binobola lang ba ako, baka naman ito ay patibong lamang or pinapasakay lang ako para makuha sa akin yung gusto niya. Kailangan talaga ikaw ay mapanuri, mapagmatsyag, matanglawin. Okay? So, in any conversation, maaari din sa kontrata, sa agreement, sa usapan ng kapatid, sa usapan nyo mag-asawa, no? In any conversation between you and someone else, kailangan talaga ikaw ay hindi papabitag sa mga nakikita mong ilusyon. You need to see the truth and get on with that truth. Okay? In your fortune, meron po kayong finding sanctuary, opening to your spiritual source, and discovering truth, you stand in the light of truth. Sabi dito, pumunta ka lang dun sa mga bagay or manatili ka sa mga bagay na alam mong safe ka or nandoon yung totoong pagmamahal, totoong pag-ibig na hindi mo kailangan magbalat kayo, na hindi ka nila huhusgahan. They are your family. They are your source of love, light, and tranquility, kumbaga. So, iba-iba naman kayo ng bersyon ng pamilya, di ba? Sometimes, pupunta ka sa best friend mo kasi tahimik doon, relax, hindi ka niya huhusgahan, walang problema, parang ganyan. So, hanapin mo yung mga lugar or tao na magudulot sa iyo ng calm, and serene energy. Okay? You also have stand in the light of truth. Kumapit ka lagi sa katotohanan with the Queen of Swords and the King of Swords. Kailangan talaga sa truth ka lang kakapit. Don't jump into conclusions, okay? Pag mayroon ka narinig na balita, huwag ka basta-basta umoo or magalit or sumugod. Kailangan i-confirm mo muna. Totoo ba itong narinig ko? Totoo ba itong nalaman ko? Kapag na-confirm mo, saka ka kumilos. Parang ganyan, okay? In your fortune, meron po kayong the Ten of Pentacles. Napakaganda nito, magpalakpakan tayo. This year, kung meron ka man daw ipupundar, meron ka itatayo, o kung may trabaho ka ngayon o negosyo ka ngayon, asahan mo yung patuloy na pag-ulan dyan ng iyong swerte. Kung negosyo man yan, lalago, titibay, lalaki, tatagal sa buhay mo. At may kita mo na yung stable na kita. For some, kung meron po kayong trabaho ngayon, kita ko dito na kung ano yung minimithi mong pagtaas ng sweldo this year, it will happen. Kung nakita ko na yung promotion, it will happen. Yung solid na job na ayaw mo na ng contractual, gusto mo na permanent job, it will happen for you. Okay? Para po sa iba, nakita ko rito merong family business na ipapanganak or meron po kayong mga properties and mana na talagang this year, panahon na para pag-usapan para magkaroon ka na ng tulay patungo sa mga pangarap mo. Halimbawa, itong manang makukuha mo, ito yung way mo para makabili na or magawa mo na itong wish na ito. Parang ganyan. So, for others naman po na Aquarius, oldies dyan, it's all about your legacy. Sa panahon na para tignan mabuti yung iyong mga maintenance, nakita ko rin yung iyong mga retirement money, no, para siguraduhin, no, because it's all about you pushing forward in your life, okay? And a happy life, I don't know why, happy home. Some of you are shifting home. Lilipat ng bahay, lilipat ng trabaho na mas maayos, no? It's all about moving forward, moving upward. Congrats po. Ten of Pentacles being clarified by the Nine of Wands. Yes, may nakita ko talaga sa bahay, parang
ito na yung taon nalilipat ka na, naipundar na, napagawa na, something like that, or natapos na yung construction, parang ganyan. So, lahat ng ikinayod mo para sa isang bagay, aanihin mo na siya this year. Okay? Kung itong 2025 na talagang nagpagod ka, nagsumikap ka para matuloy or maipundar o maitayo yung isang bagay o mapag-ipunan yung isang bagay, ito talagang babalik na sa'yo lahat ng pinaghirapan mo dyan. So, ngayon pa lang, don't quit, don't stop anything. Ipagpatuloy mo lang yan, huwag mong sukuan kasi kaching-kaching, umuulan na kaching-kaching ang kapalit para sa'yo. Prosperity, abundance, raining money is yours. At pinaghirapan mo yan, kaya deserve mo talaga yan. Okay? I-claim mo to, Aquarius. I-claim mo, raining money is mine. I claim it, I claim it, I claim it. Like this video to activate that power. In your divine messages, meron po kayong don't let pride get in your way, be bold and make the first move. O, sabi dito, huwag mo daw pairalin yung pride mo or ego mo na ayokong kumilos, okay lang ko dito, hindi ako kailangan dyan. Parang masyado kang nagpapahakampante sa isang bagay. So, minsan, kailangan daw ikaw mismo ang kikilos to ensure na okay ang lahat. Parang ganyan, okay? Huwag kang pakampante sa mga bagay, especially sa mga pangarap mo. Mas lalong nakikita mo na malapit ka na, mas lalong kailangan mong bumilis at kumayod para makaabot ka na doon. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Five of Pentacles. Sabi dito, wag mong laging i-focus ang sarili mo sa mga negativity. No? Lagi mong gamitin yung strength mo. San ka ba magaling? San ka mahusay? San ka powerful? Yun ang gamitin mong bala para sa bawat problema makalagpas ka. Magaling ka makipag-usap sa tao, pwede mong gamitin yan as a YouTuber or sales lady or online seller, no? Kung saan ka magaling, yun ang gamitin mo para makawala ka sa struggles mo. Okay? Narinig ko rin dito, may mga tutulong sa'yo. Helping hand. Kaya huwag ka mag-alala. Darating ang tulong for you. Five of Pentacles, the Queen of Pentacles. Yes, yes. Wow. Darating din daw sa iyo ang kasaganahan. Okay? Hindi mo daw kailangan matakot dahil hindi ka daw mawawalan. Okay? Ang iyong diskarte ay makatulong sa iyo para lumago, dumami, mag-multiply ang iyong blessing. Whether sa negosyo mo yan, sa trabaho, sa bahay, sa ipon, no? Meron ka daw kakayanan. Matiisin ka, palaban ka, ikaw yung talagang masipag, matyaga, gamitin mo yun para lumago ito. Kasi kayang-kaya mo naman daw. Okay? Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Kangaroo. Unsettled times need to plan ahead. Bilang paalala sa inyo, kailangan nyo daw pong magkaroon ng matibay na plano. Okay? You also have Broom, new home, new attitude. Yes, sabi ko nga sa inyo, kanina nakakita talaga ako ng bagong bahay, bagong tirahan, bagong lugar. Congrats po. Confirmation yan. You have broken wishbone, wish will not be granted. Ito ay matibay na paalala sa'yo. Kailangan talaga tandaan mo to para matupad ito. So, sabi ni God, baka may gawin kang iba, kaya hindi siya mag-grant. You need to focus on your goal para maganap na siya. You have door, opportunities are waiting for you. Wow! Bagong opportunities are knocking. Congrats po. Ang outcome mo for 2026 Aquarius, the Six of Wands. Beautiful. Success is yours. Idire-diretso mo lang yan, huwag kang maniwala or huwag kang panghinaan sa sasabihin ng ibang tao. Maglaan ka ng effort, pag-aralan mo, buhisiin mo, huwag ka basta-basta mapagod or madistract sa kaliwat kanan. Focus tayo sa ating goal. Success is guaranteed. Okay? Napaka-importante nito. Meron ka daw ipagdiriwang sa 2026 Aquarius. Manalig ka, it will be yours. Okay? Six of Wands being clarified by the Ace of Wands. Yes, tagumpay talaga to. Tagumpay, tagumpay, tagumpay. Sa kabila ng balakid, sa kabila ng problema, ikaw ang tunay na panalo. Makakaisip ka talaga ng pambihirang paraan, plano, diskarte, strategy para matumbok mo na yung tamang daan patungo sa tagumpay mo this 2026. Narinig ko meron kang bagong trabaho, bagong diskarte sa trabaho na i-execute mo kaya biglang gumana, mga ganyan. So, kung ano man yung mga plano na yan, be confident, no? Magkaroon ka ng mataas na kumpiyansa sa sarili mo para ma-execute mo to, para makarating ka sa finish line mo. Wow! Congrats Aquarius. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides para sa mga mensaheng dapat malaman ni Aquarius this year. Comment po kayo sa baba kung naka-resonate ka. Thank you again for watching hanggang dulo Aquarius. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.